Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Praise God, mabuti po ang Diyos. So ngayon pong araw na ito ay atin pong tatalakayin po yung revelation galing sa puso ng Diyos na meron pong pamagat na you must agree with God and say Amen. So samahan po natin ang tatay in the book of Ezekiel, chapter 12, verse 28. And God said, therefore say to them, and that is you, thus says the Lord God, none of my words will be postponed anymore. But the word which I speak will be done. But the word which I speak will be done, says the Lord God. 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Him, that is our Lord Jesus Christ, are yes, and in Christ, amen, to the glory of God through us. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So dito po malinaw, ang Diyos mismo po ang nagsabi na yung mga pangako po niya ay nagaganap po ngayon. Alam nyo, nung lumabas po ang Israel sa Egypt, nung saan ay dala-dala po nila yung kayamanan ng Egyptian, sila po yung lumabas na malayang mga tao. Grabe po yung kagalakan nila. Ay dapat ganito po yung nangyayari sa atin. Pag yung kapahayagan po ay narinig natin at yung pangako po ay ginagawa ng Diyos. Ang tayo po ay mabuhay po sa pasasalamat. Napakaganda po ng kantang ito. Siya po yung revelation ng Holy Spirit. Kung niyo pong titingnan at papansinin, dahil tayo nga po ay pinapangunahan po ng Diyos. Ang pamagat po niya ay the blessings. Alam niyo pong maigi ang nilalaman po ng awit na ito. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Ano pong response natin dito? Amen. 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 May His favor be upon you. Favor means we are experiencing the unlimited grace of God. May His favor be upon you to 1,000 generations. Nakita niyo po yan? Sa libong henerasyon. And your families, plural, and your children. And their children, and their children. Sa atin po mga anak, sa apo ng ating mga anak, at apo ng ating mga apo. Kita niyo po yan. Na yung pong favor ng Diyos, yung unlimited favor po niya ay mararanasan po ng lahat. Sa gitna po ng kaguluhan ng mundo. And that is true. Ito pong truth na ito naranasan po ng Israel. The word to 1,000 generations. Hanggang ngayon po, ini-enjoy po nila. Yung pong favor na yan ng Diyos. May His presence go before you. Dito na po lahat ng kailangan natin Ito pong pronouncement ng blessing na ito is more powerful. Kung ito po yung paniniwalaan natin, sa napakarami pong iyak, ungol at tungal sa araw at oras ng pananalangin. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. Napakaganda po ng nilalaman po ng awit na ito. Kaya nga pamagat, the blessings. Ito po'y biblical. Ito po yung pinopronounce ng high priest sa mga Israelita.
Kaya pag ito po'y narinig natin, habang binabasa po ito ni tatay, kiniklaim niyo po yun at sinasabi niyo, Amen. Pag sinabi ko, the Lord bless you, Amen. And keep you, Amen. Yun po yung response ninyo. At ang sinasabi ko nga sa inyo paulit-ulit, yung pananampalataya, hindi po pipi yan eh. At yun nga po yung ating sinasabi na nakakapanghinayang, napakarami po mga anak ng Diyos, nag-aantay pa ng pagpapala, nagsabi na nga ang Diyos na siya po yung nagpapala. At kung bakit hindi nila natatanggap? Kasi hindi po sila nagsasabi ng amen. Hindi sila nag-agree. Hindi ko po alam kung ano pa po yung gusto nilang pakiramdaman. Sino pa po yung gusto nilang sang-ayunan. Nagsalita na nga ang Diyos. Kaya nga tayo nananalangin nag-aayuno. Nagsasakripisyo kasi sumusunod. Naniniwala sa kanya mga pangako at nagpapakatapat at hindi siya nililimitahan. Dahil naniniwala tayo ng pangako niya totoo at ito inaantay natin. Nagsabi na nga siya ang aking mga salita ay ginagawa ko na ngayon. Ano pong reply natin dyan? Amen? Yun po yung ibig sabihin ng tayo po'y sumasang-ayon eh. Yun pong ibig sabihin ng salitang amen, we agree with God. At yung atin pong faith, dinideclare natin sa pamamagitan ng salitang amen. 4 na letter lang po yun. Pero yung pong salitang yun, magdadala na po sa inyo yun sa biyayang walang sukat paglagyan. Kaya dapat yung mga churches sa bansang ito at buong mundo yung nakakaintindi. Lagi ko ang sinasabi, yung mga pastor at kapatiran sa iba't ibang fellowship, dapat, before and after the service, yung blessing mula sa Diyos ay natatransfer na nila. Lalo na pagpatapos na po gawain at magsisiuwi na po mga anak Diyos sa kanilang mga tahanan, po yung blessing na yan ay nirelease po sa lahat. Kasi kung hindi po siya gagawin po ng mga pastor, tagapanguna ng kanilang mga gawain, na pag-aari ng Diyos, hindi po mabibless ang congregation. Kaya bilang lingkod ng Diyos, ako po nagtuturo po ng merong kaliwanagan at kasimplihan upang ang mga anak ng Diyos, ano man ang kalagayan niya, ay mapagpala ng Diyos. At yung pananampalataya po ng lahat ay hindi lang manatili, kundi magtumibay, maging matatag. So yan po yung tamang attitude. Alam niyo ang kasulatan, sa bawat ginagawa ng Diyos, meron po siyang dinidemand na response mula sa atin. Ayaw po niya kasi na tayo po maging traditional, the same as usual, children of God, na siya pong kinalakihan ng mga anak ng Diyos, ng iba't ibang churches, sa iba't ibang kapanahunan, maging sa pangkasalukuyan. Kaya kung atin pong babasahin ng kasulatan, atin pong mababasa rito ng paulit-ulit na we must be led by the Spirit of God. Kaya yung atin pong response sa Diyos, palagi ay in accordance with the Scriptures and under the leading of the Holy Spirit of God. Kaya yung pong maging mapagpasalamat tayo sa Diyos ay masyado pong mahalaga. Yung nga po na wala pa po siyang revealed, declare a revelation patungkol sa ginagawa niya na pagtupad sa kanya mga pangako, dinidimand na po ng Bible na tayo po'y magpasalamat sa kanya. How much more kung ito po'y ginaganap niya na? Nakita niyo kung gaano kahalaga po yung role ng prophetic praise sa tagumpay po nila Joshua when they marched 6 times all over the walls of Jericho. At nung 7, sila po ay sumigaw ng napakalakas. Sigaw po ng papuri sa Diyos na yung pong mga instrumento na gamit po ng mga Levite, kasama ng mga priest at ang buong Israel ay tumunog lahat. And in one voice, they praise God. At ano po yung sumunod na nangyari? Yung pong walls ng Jericho nag-collapse.
na hindi nila dati mapasok, pero bigla po siyang gumuho na wala naman silang ginawa, kundi nagpuri lang at umawit sa Diyos. Ang Diyos po yung nagtrabaho. In the book of 2 Chronicle, chapter 20, na nung nilusob po ng tatlong nagkaisang mga bansa, na nagkasundo po yung mga hari ng mga bansang itong giyerahin po ang Israel, dumating po yung takot sa hari ng Israel, pababa sa mga Israelita. Dahil ito pong mga bansang nagkaisa, malalakas at may kakayahan upang sila po ay lupigin. At habang sila po ay natatakot sa pangunguna po ni King Josaphat, ang Diyos po ay nagsalita at nagbigay po siya ng prophetic word. At yun po ang sabi po ng verse 14 ng 2 Chronicle 20, Then the Spirit of the Lord came upon Jehiel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. And he said, Listen, all of you, Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, Do not be afraid, nor dismayed, because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. At ito po yung instruction ng Diyos. Verse 16, Therefore, go down against them. So, imbis na matakot kayo, King Josaphat at ang Israel, bumaba kayo at harapin nyo sila. They will surely come up by the ascent of Sis, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still and see the salvation of the Lord, who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. Ano lang pong sabi po ng Diyos sa pamagitan po ng prophetic word, position yourselves. So paano po nila pinosisyon po yung kanilang mga sarili para harapin po yung mga kaaway nila? Kasama po ng assurance mula sa Diyos na ang Diyos po ay kasama nila at ang digmaang hinaharap nila ay digmaan ng Diyos. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. Then the Levites of the children of the Korahites stood up to praise the Lord, God of Israel, with voices loud and high. Ayun. That is how they position themselves in the presence of God. Against their enemies, they worship God. At ang sabi po ron, they stood up to praise the Lord God of Israel with voices loud and high. Yung po bang loud po sa Tagalog ay malakas? Yung po bang high sa Tagalog ay mataas? So yun po yung ginawa nilang pagpuposisyon ng kanilang sarili. Sumamba sa Diyos at sila po ay sumigaw ng malakas at ng mataas. Parang sabi po ng Bible, natuwa po ang hari at siya po ay pumili po ng mga aawit sa Panginoon upang siya po ay purihin sa kagandahan ng kanyang kabanalan. At habang sila po ay patungo sa kutan ng mga kaaway, ang army po ng Israel ay sama-samang nagsasabing, Praise the Lord! For His mercy endures forever. At sila po ay magtagpo na po sa place of battle. Ang sabi po ng Bible, Hallelujah, ay tinalo po nila yung kanila pong mga kaaway. Pinalander po nila ang kanilang mga kaaway. Ayan na lang po yung ginamit po nilang sandata laban po sa kanilang mga kaaway. Lahat po ng instrumento ay ginamit at yung mga tao po ay sama-samang sumigaw ng malakas at sumigaw ng mataas, malakas at pataas. Hallelujah! Ang sigaw po nila ay Amen! 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 Naunawaan niyo po ako? Kaya sa atin pong pang-araw-araw na pamumuhay, dapat tayo po ay so much thankful to God. Hindi po kung kailan lang po natin gusto magpasalamat, no? Hindi.
It must be our life. Ano pong sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16? Rejoice always. Kailan daw po tayo magre-rejoice pag gusto lang natin? Sabi po always, yung po bang always palagi? Hindi po sinabi ritong araw-araw. Always, ang ibig pong sabihin, hindi lang po siya araw-araw, kundi sa isang araw ay paulit-ulit. Yun po yung ibig sabihin. Kaya pagising po natin sa umaga, bahagi po na ating intimacy sa Diyos ay yung pagsamba at pagpupurit, pasasalamat sa Kanya. Na pagising natin sa umaga, magsabi na po tayo, Ama, I love you, Lord Jesus, God the Holy Spirit, thank you for being here. Maraming pong salamat, Ama, sa katapatan mo, sa kabutihan mo, kagandang loob mo. Salamat po, niligtas mo yung aking buong pamilya, ang buong pamilya mo, iningatan mo kami, pinalusog mo kami, pinagpala mo kami. Yung mga sakit namin, pinagaling mo. At yung ibinigay mo sa amin, kalusugan ay permanente. Iningatan mo kami, nilayo mo kami sa disgrasya at kapahamakan. Tinanglawan mo ang aming dadaanan. So, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi lang yung kinakain natin na araw-araw. Ganun po kasimple po yung totoong Kristyanismo. Buhay na puno ng pasasalamat sa Diyos. Kung may plano po yung dyablo ng araw na yan, aalis na po yung dyablo kasi masama po loob niya. Kasi hindi pa siya nagpaplano, nagpapasalamat ka lang sa Diyos. Ang ibig sabihin, yung tagumpay, inaari mong tinanggap mo na. Kaya yung dyablo, ay alis po na malungkot at talunan. Pagpasalamat mo yung mga kasama mo sa bahay. Huwag mo lang tingnan pa yung kanila mga kahinaan, kakulangan nila, o may kasalanan kaya sila. Ipagpasalamat mo na lang sila sa Diyos upang makagalaw ang Diyos at mabago niya yung pangyayari. Kasi alam niyo, sa kakapuna-punang mali at sa kasalanan ng bawat isa, walang nababago. Pero sa ating pong pananalangin at sa ating pong pasasalamat sa Diyos, marami pong nagaganap at yung pagbabago nangyayari. At yung araw mo na gustong papangiti ng dyablo, igaganda ng gaganda. At ito po yung nakakatawa. Yung pagtanda mo, mapipigil. Kasi sabi ng kawikaan, yung taong masayahin, lalong bumabata at lalong lumulusog. Kaya kung gusto po nating manatiling laging parang bata, malakas malusog at malayo sa karamdaman, lagi po tayong maging mapagpasalamat sa Diyos. Kasi totoo po yan, pag lagi kang naiirita, naiinis, nakasimangot, magagalitin, matampuhin, magkakasakit ka talaga niyan. At mapapabilis yung pagtanda mo. Kaya napakahalagang maintindihan niyo po yan. Ano sabi po ng verse 18 ng 1 Thessalonians 5? In everything give thanks. Sa lahat daw po ng bagay, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Huwag po tayong mamili ng ipapagpasalamat. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Kalooban daw po ng Diyos sa Panginoong Jesucristo na tayo po'y maging mapagpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Now, pag sinabi po ng kasulatan, in everything we must give thanks to God, for this is the will of God in Christ Jesus for all of us, for you and for me, for all of us. Hindi po ibig sabihin nito, kagaya po na nagtuturo ng mga mali na kailangan magpasalamat ka sa Diyos kasi may cancer ka. No? Na parang ang Diyos yung nagbigay ng cancer sa iyo. Hindi po yun ang ibig sabihin na magpasalamat ka sa Diyos na nabanggahin sa sakyan mo. At kung hindi nabangga, hindi ka matututong mag-ingat, mag-drive. Hindi po yun ang sinasabi noon ng kasulatan. Ba't ko siya pinapaliwanag kasi napakarami po nagtuturo ng mali. Pasalamat ka kasi natanggal ka sa trabaho. Natalo ka sa kaso. At yung palaisdaan mo ay napeste. At yung mga anak mo ay naging adik, naging puser, naging bakla, naging tomboy para tumaas yung prayer life mo.
ginagamit siya ng Diyos para magpasalamat ka sa Kanya at yung prayer life mo tumaas. Hindi po gumagamit ang Diyos ng gawa ng dyablo. Ang gawa ng dyablo, hinawasak ng Diyos. Kaya, pinapaliwanag ko po siya kasi maraming nagtuturo ng mali, matagal na, noon pa hanggang ngayon. Kaya yung kongregasyon po, kawawa. Lalong lumalala ang buhay sa kapangitan. Lumalaki yung kapahamak ang dinadanas. Hindi po yun ang sinasabi ng Diyos. Ito pong ibig sabihin nun, na pag in-x-ray ka ng doktor at sinabi ng doktor na ikaw ay may karamdaman, may cancer ka, may diabetes ka, may leukemia ka, may myoma ka, may prostrate ka, may epilepsy ka. So hindi nagpapasalamat kasi meron ka nito. Nagpapasalamat ka sa Diyos sa kagalingang ibibigay niya sa iyo. Eto, winawaksi mo. Tinatanggihan mo, inaayawan mo, hindi mo sinasang-ayunan kasi gawa to ng dyablo, bunga ng kasalanan. Nagpapasalamat ka sa Diyos sapagkat naniniwala ka na may gagawin siya at naniniwala ka sa sugat ni Kristo, magaling ka na pag diniklara mo yun, ang Diyos ay gagalaw. Kaya in advance, nagpapasalamat ka. Yun po ang ibig sabihin nun. Huwag po natin kakalimutan yan. Na deklarasyon ng pananampalataya mo, yung pagpapasalamat mo sa Diyos sa pamamagitan ng katotohanan, alam na alam mo na anuman ang ginagawa ng dyablo, gaano man kapangit ang report, kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay at ang lahat ng karamdaman na yung kahirapan, kasalanan gawa ng dyablo, tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at pinapaniwalaan mo dahil nanalangin ka at nag-ayuno noon, sumunod ka, nagbigay ka at nagpakatapat ka sa Diyos, sa gitna ng iyari, ang Diyos ay gumagawa at lahat ng bagay i-revert niya para sa tagumpay ng buhay mo at pamilya mo. Nakita niyo po yung mga kapatiran, kaawa-awa, tinuruan ng mali. Yan ang amatay na lang po yung marami. Sarili yung inaniba nila at kongregasyong sinamahan nila at fellowship na kanila pong minahal na hindi na po nakapagpatuloy magpasalamat sa Diyos. Kaya napakahalaga po na intindihan natin ang kasulatan. Kasi alam niyo po, yung sakit karamdaman, bunga ng kasalanan, mga kamatayang premature na wala sa panahon. Hindi po gawa ng Diyos yan, gawa ng dyablo lahat yan. Yung kahirapan, putok ng bulkan, hindi po gawa ng Diyos yan. Yung mga salot, mga peste, gawa po ng dyablo yan. Kaya lang po, marami po mga reliyosong tao nagtuturo ng mali, pati mga bishop at mga pastor, nagtuturo ng mali, sinasabing ito po'y pagsubok daw ng Diyos. Kailangan pong maintindihan po ng lahat na ang Diyos po'y hindi gumagawa ng masama. Ang gawa ng Diyos ay puro mabuti kasi siya po'y hindi masamang Diyos. Siya po'y mabuting Diyos. Ang gumagawa ng masama yung dyablo kasi yung dyablo po masamang dyablo. Kaya marami po mga kapatiran sa iba't ibang fellowship at kababayan natin sa iba't ibang religion, maganda yung puso, nagmamahal sa Diyos. Pero talo na ng buhay kasi po yung nagtuturo sa kanila, mali po yung tinuturo. Pinaniniwalaan nila yun. Kaya mapalad po kayo, nakarating kayo sa tamang tao, tamang turo, tamang ministeryo, kaya tagumpay buhay nyo. Pinapagpasalamat natin sa Diyos yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo na settle na sa langit habang panahon. Nung siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, tabuhay na magulo yung kasalanan, nagalipin sa atin, winasak niya yung mga karamdaman natin, pinagaling niya yung kapahamakan natin, tinanggal niya yung kahirapan natin, pinalitan niya ng kasaganaan, yung kabiguan natin, pinalitan niya ng tagumpay, may tao po ba rito yung kahinaan natin, pinalitan niya ng kalakasan. Yung kagutuman natin, pinalitan niya ng kabusugan, may tao po ba dito? Yung ating mga kapanglawan, pinalitan niya ng kagalakan. Yun po sinasabi ng Psalm 103 verse 1 to 5, forget not all God's benefit. Huwag daw natin kalimutan yung benepisyong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipagpasalamat natin araw-araw sa Diyos yan sapagkat yan po'y tapos na para sa atin. At kahit ano pong gawin ng dyablo, hindi niya na pwedeng baguhin lahat yan. Amen. Ephesians 5:19-20, speaking to one another in psalms, in hymns, and spiritual songs, singing
and making melody in your heart to the Lord. Verse 20, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. Ano pong sabi rito? Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Tayo po'y lagi maging mapagpasalamat sa ating pong Amang sumasalangit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Palagi raw tayo maging mapagpasalamat. So kung titignan niyo po yung kasulatan, siya po ay sinasangayunan ng bawat kasulatan na papagtibay. Yun po yung sinasabi ng 2 Corinthians 13, verse 1, sa bibig ng 2 o 3 saksi ang isang bagay ay napapagtibay. Ang ibig sabihin, siya po ay hindi mo pwedeng baguhin, siya po ay nakasettle na, siya po ay batas na kung i-apply mo, ay mararanasan mo. At kung susuoin mo, ay kabaligtaran na yung mangyari sa iyo. Yun pong ibig sabihin. Kaya lagi kong sinasabi, pag meron pong nireport ang doktor na pangit, eh hindi ka sasang-ayon doon, kaya totoo po yung x-ray. Kaya paulit-ulit ka in-x-ray, hindi mo sinasang-ayunan yan. Doon ka sumasang-ayon sa nasusulat na sa latay ni Kristo, magaling ka na. At kung doon ka sasang-ayon, gagaling ka. Pero kung dito ka sasang-ayon sa sinasabi ng doktor na may cancer ka sa breast, may cancer ka sa utak at malala, eh may mapanganib ito, baka mapabilis yung pag-alis mo sa mundong ito. Batas po yun. Eh tatay, totoo po yung x-ray, yung report ng doktor. Oo, pero nagbabago yun, nagkakamali yung x-ray. Pag nag-brown out, hindi tumatakbo po yung machine. Pero yung salita ng Diyos kay brown out, kaya hindi brown out, hindi nagbabago yan. Nagbabago po lahat yan. Pero yung nangyari sa cross habang panahon, hindi po pwedeng baguhin yan. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, pag sinabi ng Diyos na bless ka, doon ka maniwala sa sinabi niya, wag doon sa pinapadala sa ng bangko na yung inutang mong bahay at kotse, hatakin na. Wag ka doon maniwala. Amen? Wag kang maniwala roon sa sinasabi ng mga nasa paligid mo at nagbabalita sa telebisyon na maghihirap ang mundo at sinabi ng mga hulang dahil yung palad mo hindi maayos yung direksyon. Masalimuot yung buhay mo, kaya yung buhay mo laging magulo. Huwag kang maniwala ron sa manghuhula kasi mas magulo yung buhay ng humuhula sa iyo. Maniwala ka sa sinasabi ng Diyos na kahit ano kalagayan mo, may utang ka man, naghihirap ka, walang-wala ka. Pag sinabi niyang papagpalain ka niya, maniwala ka. Pag sinabi niya na kahit na yung pagkain sa lamesa mo kukunti lang, sinabi niyang mayaman ka at blessed na blessed ka, maniwala ka. Kasi pag naniwala ka, hindi lang niya papadala ng pagkain yung lamesa mo, pati lamesa mong mapapalitan niya. Kaya mabuhay sa kalagayan mo at pakiramdam mo at sinasabi ng paligid mo. Yan po yung pinaniwalaan ko. Sabi ng Diyos sa akin, nung nasa kalsada tayo ng West Point, nagpapastor, tinatawanan ako ng maraming kapatiran sa iba't ibang fellowship, mga kaibigan kong pastor na hindi raw ako magtatagumpay kasi wala akong movement, walang coalition at di ako nag-aaral sa Bible School tapos nasa kalsada pa ako. Ilan lang i-attend. Hindi ko po pinapansin yun. Matalino ako, ba't ko papansinin yung salita ng mga taong ang sinasabi sa'yo kabiguan ng buhay mo? Wala ka namang karunungan kung paniniwalaan mo yung mga taong ang sinasabi kabiguan ng buhay mo. Ang hanapin mo ay kagaya ni Tatay Apostol na kahit bigo buhay mo, ang sinasabi tagumpay ng kinabukasan mo. Huwag na huwag kang makikinig sa isang reliyosong tao, sa ministro ng tao, kay sino pa pong pastor yan, bishop, pare, kardinal, monsenyor, na nagsasabi ng kabiguan ng buhay mo, lalo yung manghuhula. Ang pakinggan mo si Tatay Apostol, dahil lingkod ako ng Diyos na nagsasabing, yung kabiguan ng buhay mo, papalitan niya ng kagalakan. Doon nga makikinig siya, nagsasabing, doktor na wala ka ng pag-asang gumaling. Kay tatay ka makinig. Hindi ka lang niya sasabihin, may pag-asa kang gumaling. Pagagalingin ka ng Panginoon. You see, ganun lang po kailangan nating mag-exercise ng karunungan. Ba't nyo nga maniniwala sa mga tao ang sinasabi pagkawasak ng buhay mo? Pagkatalo mo? Anong mapapala mo ron? Ay di ala.
Hindi kaibigan ko, tatay. Kahit magkaibigan kayo, kumawa sa akin ng statement niya yung buhay mo, bakit mo pakikinggan yun? Paano yun? Kaya namatay ka sa sakit, ano pang kaibigan nyo, patay ka na. Kailangan matalino po tayo. Kaya kamag-anak natin na nagsabi, mahalin natin kamag-anak natin. Pero wag po nating sang-ayunan yung mga pangit na sinasabi sa atin. Mahalin natin sila, igalang irespeto, wag tayong magalit. Pero wag nating sang-ayunan yung sinasabi nilang pangit patungkol sa buhay mo. Amen? Kasi pag sinabi ng kamag-anak yung kaibigan, kakilalang bobo kayo, hindi naman sinabi ng Diyos na bobo kayo, sila lang naman may sabi nun . Sinabi nila na wala ka lang pag-aasang umunlad. Sila lang naman may sabi nun. Hindi naman sabi ng Diyos yun. Akong kausap dito. Ang sinabi nilang, mamamatay ka na dyan sa sakit mo, sila lang naman may sabi nun . Hindi naman sila Diyos. Hindi naman sabi ng Diyos yun. Ay, hindi ka na makakaalis, hindi ka na makakapagtrabaho. Sila lang naman may sabi ng ba't doon ka maniniwala? Huwag kang maniwala sa sabi ng tao, sabi lang yan, doon ka maniwala sa sabi ng Diyos. Totoong salita ng Diyos yan, sinabi niya yan. Amen? Sabi nilang, hindi ka nagagaling. Wala kang mabibentang property. Mababaong ka sa hirap. Ba't ka maniniwala ron? Amen? Hindi, tatay, mahal ko siya . Kamag-anak ko, kaibigan ko . Mahalin mo siya, pero yung pronouncement niyang pangit, itakwil mo. Napakasimple po nito. Kaya dapat lahat nga nagtuturo kagaya ko . Napakadali intindihin ng katotohanan patungo sa tagumpay ng bawat isa sa habang panahon. Amen? Hindi ka matatanggap sa trabaho. At kung makaalis ka man, kawawa ka doon sa abroad. Kita yung pronouncement dyan. Yung may nagmamahal sa'yo, kawawa ka, hindi ka makakaalis. Yung may nagmamahal, kung ano sinasabi. Ang nagmamahal ang sinasabi, tagumpay mo, hindi kapahamakan mo, yun yung nagmamahal. Nagmamahal ba yan? Sasabihin sa'yo, huwag kang maglingkod sa Diyos, huwag kang mag-full time, maghihirap ka, magugutom ka. Mag-architect ka, mag-engineer ka, magkapitan ka ng barko, maging accountant ka, mag-police ka, magsundalo ka. Amen? Kasi pag nagpastor ka dyan, naglingkod ka sa Diyos, kawawa ka, magugutom ka. Paano masasabi ng mga mahal natin sa buhay, mahal nila tayo kung pag naglilingkod tayo sa Lord, kawawa tayo? Ang alam ko yung hindi naglilingkod sa Diyos, yung kaawa-awa. Wala akong alam na naglingkod sa Diyos na nagutom, naghirap at namatay sa gutom. Ang alam ko po yung mga naglingkod sa Panginoon nung payat nung maglingkod, pagkatapos po maglingkod, nagsitaba. Yung malulungkot, nung hindi pa naglilingkod, nung naglingkod, lumigaya. Nung hindi pa naglilingkod, sakitin nung naglingkod, hindi na nagkakasakit at nagpapagaling na ngayon ang mga may sakit. Nung hindi pa naglilingkod sa Lord, walang-wala. Nung naglingkod, hindi na nawawalan. Kaya ang totoong nagmamahal talaga sa ating lahat, ang Diyos. Sinasabi niya sa atin magagandang bagay. Pero wag tayong magalit sa kanila, mahalin natin sila. Pero yung mali nilang pagkaunawa, wag nating mahalin yun. Ipanalangin natin sila para sumama na sa atin. Maging mapagpasalamat daw po tayo sa ating Amang Sumasalangit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At paano po tayo magpapasalamat? Speaking to one another in Psalms. Alam mo ba ninyo yung salitang Psalms sa Old Testament ay binubuo po ng mga string instruments, yung mga gitara. Kapag sila po ay umaawit na sa Diyos, yung nga po yung salmo, may gitara. Kaya kung marunong ka mag-gitara, ang palad mo, makakakanta ka sa Diyos. Nakakaawit ka. Kahit ala ka pa sa bahay ng Diyos. Nasa bahay ka lang, nasa bukid ka, nasa palaisdaan ka, nasa baryo ka, o pwede kang kumanta sa Diyos. May violin ka riyan, may organ ka, may piano ka, pwede ka umawit sa Diyos. Hindi na mahalaga kung hindi ganun kaganda ang boses mo, importante yung puso mo, napakaganda, tatanggapin ng Diyos yung awit mo. Kasi po yung pag-awit sa Diyos na puno ng pasasalamat,
Secondary lang po yung ganda ng boses. Ang talagang pangunahin dyan yung kalinisan ng puso mo. Kaya maganda yung puso mo, hindi amoy alak. Hindi amoy sigarilyo. Hindi amoy syoktong. Hindi amoy marijuana. Hindi amoy lalaki kasi lalaki ka rin. Hindi amoy babae kasi babae ka rin. Amen. Hindi amoy pornografo. Hindi amoy rebulto, maliit o malaki. Maputi o maitim. Alam nyo, maputi o maitim, ribulto pa rin yun eh. Malaki o bandot, ribulto pa rin yun. Tinutulak o kinakarga, ribulto pa rin yun. Mistusihin man po yan, kayo manggi. O mukhang inchik po yan, mukhang Amerikano, o mukhang Ruso, o kulay Aprikano, ribulto pa rin yun. Kailangan yung puso mo, hindi amoy ano yan, pagsisinungaling. Hindi amoy takot, hindi amoy pangamba, hindi amoy pag-aalinlangan. Pag yung puso mo malinis, yung awit mo, purihin ang Panginoon, kaya anong boses mo, gustong-gusto ng Diyos pakinggan yan. Natutuwa siya. Dahil umaawit ka sa Kanya. Awit ang pag-ibig, pagmamahal, pagsamba, papurit, pasasalamat. Kaya ako, yung payo ko sa mga lasinggero, na pag nalalasing ko, ano kinakanta, at yung mga sabungero, abang umiiyak, kumakanta kasi yung kinakain niyang manok, yung manok niyang natalo. Ang aking payo po sa mga ito, papuspos ka sa Diyos Espiritu Santo pagkatapos mo tumanggap kay Kristo, saka ka umawit sa Diyos, malalasing ka sa Holy Spirit. Amen. At yung pong mga mahilig manigarilyo na parang yung mga bibig po para pong chiminiya ng barko na naglalabas ng usok, parang tambutso ng sasakyan. Linisin mo sarili mo, sumuko ka sa Panginoong Hesus. Umawit ka sa Kanya, mapupuno ka ng usok ng kalawalhatian ng Diyos. At yung mahilig magmura, pagkatapos magmura, kakanta. Sumuko ka sa Panginoon para yung kanta mo, papuri sa Kanya at pasasalamat sa Diyos, sa pamilya mo, kaibigan mo, kakilala at kapitbahay at kasama sa trabaho at kaklase. Kaya pagdating sa gamit sa Diyos, huwag tayong manghinayang bumili ng gitara, organ, violin, harp, flute. Nakita niyo, Israelita, kompleto sa gamit. Si King David, mamahalin ang gamit. Kaysa bumili ka rin ng rebultong napakamahal, milyon-milyon halaga, bumili ka dyan ng flute, ng organ, ng gitara. Kumanta ka sa Diyos. Pag dumating yung bagyo, yung lindol, walang maitutulong yung rebultong binili mo, kay milyon halaga niyan. Pero kung bibili kang gitara, organ, flute, at saka harp, o tambourine, sasayaw ka, at ito'y gagamitin mo sa pagpupuri sa Panginoon, tutulungan ka lang Diyos sa panahon ng kaguluhan. Amen. Naunawaan niyo po ako. Kaya bahagi po ng atin pong pasasalamat sa Diyos ay yung pag-awit, pagsamba, nakasama po yung mga instrumento. Kaya yung marami po mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, wala nga sila ng rebulto, pero yung Diyos po nila patay. Bakit mo nasabing patay yung mga Diyos nila? Yung Diyos nila, tumanggap naman sila kay Kristo. Pero wala naman silang rebulto. Na-born again po sila, pero yung Diyos po sa nila patay. Bakit mo sinabi, Tate Apostol? Kasi ganyan sila eh. Pero pagdating sa mga bagay ng mundo, pag pumalakpak, pagdating sa Diyos, halakpakan natin ang Diyos. Buksan natin yung ating mga labi, magpuri tayo sa Diyos. Mga born again po yan. Tumanggap kay Kristo. Pero yung Diyos sa kanila patay. Pagkaganyan yung naatinan mo, purihin ang Panginoon, mamamatay ka rin. Kasi kung sino sinusundan mo, magiging ganun ka eh. Kung yung Pastor Solem, nang papalakpak, walang sisigaw, walang tatalon, kulang na lang sabihin ng pastor na, hindi kayo pwedeng maging maligay sa church. Pumasok kayo ritong tulisan ng mukha, malungkot. Kailan lumabas pa rin kayong ganyan, importante, ligtas kayo. Kung ganyan naman pala yung kaligtasan, ayoko na maligtas sa ministeryo yan. Kasi alam ko yung ligtas, masaya. Amen. Ang alam ko yung ligtas, masaya. Masayang masaya, maligayang maligaya. Sobra yung kagalakan.
Yung ang nanalo sa wedding at sa sabong, masaya eh. Kukunti na panalunan, ikaw pa may eternal life, hindi ka lulukso, hindi ka iikot, hindi ka sisigaw, hindi ka papalakpak, may tao ba rito? Kung ganyan lang naman pala yung kaligtasan sa fellowship na yan, so ayoko sumama rin, ayoko magkabahagi dyan. Kaya bayaran mo pa ako 1,000,000, ako hindi ako atin dyan. Why? Hindi ako maniwala ligtas kayo, lulungkot nyo. At hindi rin ako naniniwalang bless kayo kasi alam ko yung bless na bless, masaya. Maligaya. Ano po sabi ng atin pong mga anak na makatapos ng pag-aaral? Mapa-architect na ako. Nakapasa ako, engineer na ako, grabe kagalakan. Amen. Ano pong ginagawa natin? Ganun. Lumabas tayo, amen. Mapa, tinaasan yung sweldo ko. Nagagalak po sila. Kasi bless eh. Mapa, binigyan ako ng Panginoon ng sasakyan. Kasi marami pong nangangarap na dadating po yung bagong taon gaganda na yung takbo ng mundo. Gaganda lang po ang bagong taon ng lahat pag silang lahat ay nagkaroon ng bagong puso kay Kristo at bagong buhay kay Kristo. Kaya manalangin tayo ng gusto, magbigay tayo ng gusto para maabot natin sila para gumanda yung bagong taon nila kahit magulo ang mundo. Dahil pag nagkaroon ka ng bagong kalikasan, bagong puso at tatanggap mo yung bagong buhay mula kay Kristo na pinakabuhay ni Kristo, kahit magulo ang dyablo, tagumpay ka sa magulong mundong to. Kung si Kristo ay papayagan mong maghari sa buhay mo, kompleto ang proteksyon mo. Sapagkat nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, mabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw, kasama po sa pinagaling niya ay ketong, ang Parkinson's disease, ang leukemia, ang hypertension, ang pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, at lahat po ng mga sakit at karamdamang walang lunas. Pinagaling niya po lahat yun. Kapag na kay Kristo ka, si Jesus, ang iyong defensive weapon para hindi ka tablan ng sakit at karamdaman. At siya rin ang iyong offensive weapon upang lahat ng gawa ng diablo ay mawasak mo at ang binilanggo niya ay mapalaya mo. Kaya pag na kay Jesus ka, at siyang naging balutit kalasag ng buhay mo, ano man ang maganap sa mundo, at meron pang itapon ng diablong panibagong virus o panibagong salot sa buong mundo, ay exempted ka. Sapagkat ang katotohanan ito ay katotohanan sa lahat ng panahon, henerasyon at saklaw ang lahat ng tao. Ang isang magulang na may impluwensya, may kaya at makapangyarihan ay gagamitin ng lahat ng meron siya para protektahan ang anak niya. How much more ang Diyos? Ang ating amang sumasalangit. At wag pong kalimutan ng church at ng bansang ito at buong mundo at paniwalaan po ako dahil sinasabi ko yung salita ng Diyos. Walang television, walang YouTube, walang malalaking mga television network, local or foreign. Noong mga una pong panahon, nung Bible days, walang mabibilis na eroplano, walang mabibilis na barko. Unlike sa panahon natin ngayon, na lahat po ng ginagamit ay high-tech technology. Kaya ang isang issue, saglit lang, mabilis kumalat sa mundo. Yung panahon po ng Panginoon, lalo na po sa lumang tipan ay walang mga high-tech computer. Ngayon, sobra. Pero ito pong mga karamdamang ito, na bago lang ang pangalan, matagal na po nag-i-exist. Magmula na magkasala si Adan at si Eva, ang lahat po ng sakit at karamdaman, bunga ng sin ay pumasok na sa mundo. Bigyan ko po kayong halimbawa. Ang one world government po ay hindi lamang po ngayon inorganize ng Antichrist, ni Satan, at dinaan kung kani-kaninong tao, pero sa panahon natin ngayon, the Antichrist. Si Satan po ang pinanggalingan, pero ang nag-initiate ay tao, ang pangalan niya ay Antichrist. Matagal na po siyang buhay. Siya pong may pakana ng lahat ng ito.
Siya po yung ginamit ni Satan para gawing dress rehearsal ang COVID-19 issue worldwide para itayo ang one world government. Kaya hindi kayo dapat magtaka na naglalabasan noon pa yung mga microchip na ini-injection sa palad ng marami, ginagamit mo na lang yan na pambayad, pagsakay sa train, pagpasok sa office, may mga secret code po yan, pagbubukas ng pinto ng bahay mo, especially nasa Europe ka, nasa UK ka, nasa US ka, at mga bansang ang technology po ay mataas. Kung meron pong mga drone, dahil mataas na po ang technology natin, hindi po nakakapagtaka ang bagay na ito ay matagal lang nangyayari. Iba-iba lamang po ang ginamit na paraan at ginamit na pangalan, pero lahat po siya ay dress rehearsal ng Antichrist for one world government. Kung pag-aaralan po natin ang Genesis chapter 9 and chapter 10, nung dumating na po sa chapter 10 ng Genesis, ang pasya ng mga tao sa pangunguna ni Nimrod na magtayo po ng government, yun po ay tinatawag na one world government. Kaya ang idea po ng one world government mula kay Satan ay panahon pa po ni Nimrod. Pagkatapos po ng fall at dumami na po ang tao sa mundo, ay pinasya na ni Satan through Nimrod na itayo ang one world government. At ito po ay nangyari sa pamamagitan ng erection ng Tower of Babel. Nagkaisang mga tao na magtayo ng Tower of Babel at yung kanila pong language, isa lang. Isang salita lang ang ginagamit ng panahon nila. At yun ang reason kung bakit iniscatter ng Diyos ang mga tao at yung language ay pinalitan niya. Kaya naglabasan yung salita ng Inchik, ng Ruso, Afrikano, Hapon, Pilipino, at iba pa pong lingwahe sa buong mundo. Iniscatter siya ng Diyos. But originally, isa lang po language nun. Madali sila magkaintindihan. Kaya mabilis silang naitayo ang Tower of Babel. At ang Tower of Babel ay simbolo ng one world government. At kung bakit ganito po siya na highlight ngayon at naging worldwide issue, problem, sapagkat alam po ni Satan na si Jesus po'y bababa na. Anumang oras. Kaya ang gusto po ni Satan ay wasakin ang mga tao, itapon sa impyerno at huwag makapasok sa langit. At alam din ni Satan na yung panahon niya sa mundong ito ay maigsi na lang. Na dadating ang isang araw, itatapon siya ng Diyos sa impyerno habang panahon. Pati mga demonyo, pati ang false prophet, pati ang Antichrist at lahat ng mga bansa na ayaw kay Jesus sa kanyang paghahari. Kaya si Satan po in this last hour ay nagsusuicide. Lahat ng machinery niya at lahat na magpapagamit sa kanya, ginagamit niya to steal, to kill, and to destroy. Rapidly, intensely. Hindi na po natutulog at nagpapahinga yung diablo. Ginamit niya ang lahat ng mga walang takot sa Diyos, ng mga bilyonaryo, maraming bansa, hari, emperador, presidente, may kontrol ng mga langis, media, may kontrol ng mga iba't ibang currency, may kontrol po ng mga network na ginagamit po natin ngayon. At lahat po yan ay nakaplano. Kaya sa susunod, hindi naman po tayo magtataka kung isang araw, bukod sa microchip, ididikit na lang sa palad mo yung isang bagay na isang sign or trademark para magkaroon ka ng access na malaya, na makaalis, makasakay, makabili, makakain. Ay kung wala ka nun, kahit mamamayan ka ng isang bansa, restricted ang movement mo. And you are under surveillance. At ang pinaka-final po nun ay ang 666, which is the mark of the beast. Itatatagpo yun sa noo, dito sa palad mo, sa kama mo. Pero bago po siya mangyari, aalis na tayo rito.
Pero ang punto nga po, makikita natin ang pagbaba ni Jesus, napakalapit na. Hindi na tayo tatagal rito na lagi kong sinasabi. At pag-alis po natin, kaagad halimbawa ngayon, kinabukasan ng Antichrist pa ilalabas na. Ipakikilala niya na ang sarili niya. At ang one world government ay ipupulblas niya. Meron na lang one world economy, one world currency, one world leader. Kontrolado niya na po ang buong mundo. At mga bansa na hindi susunod ay didigmain niya, papahirapan niya. Ang mga presidente, hari, emperador ay parurusahan niya, pababa sa mamamayan. Revelation 13, ang walang tatak na 666. 36 po yan. 666. The number of the beast. Ang ibig sabihin, pag nagpatatak ang sino man ng 36, ang allegiance mo ay nakisita na. And you are doomed to die in hell forever. You will never be saved. At ang hindi po magpapatatak ay hindi pwedeng bumili ng anumang pagkain. Kahit tubig. At papahirapan ng Antichrist. Torment, torture, papatayin. Dahil ang tingin po ng buong mundo at papayag sila, ang lahat ng ito ay laban sa kanila at hindi dapat mabuhay. That is how worse and how terrible. Portion pa lang po sila sabi ko sa inyo na magaganap sa panahon po ng Great Tribulation period. Gusto ko po kayong ma-educate ang lahat para maintindihan po natin kung saan tumatakbo ang mundo. Na hindi lahat ng nangyayari ay po pwede mong pasukin at sabayan. Kagaya ng ginagawa po ng maraming churches na kinompromise na ang Panginoon para iligtas ang sarili nila. Dangerous po yun. Nasabot ang makakaya ni Tatay, by the grace of God, salamat sa mga prayer niyo at fasting. I'm doing my best para ingatan po kayong lahat ng bansang ito. At dalhin po tayo sa tiyak na kaligtasan. Kaya ngayon, madaliin po natin ang pagliligtas. Madaliin natin ang pagsunod sa Diyos. Dahil kahit tulog po tayo o gising, tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Secure na po ang kinabukasan natin at ang pamilya natin. Ang bigyan po natin ng pansin at pagpapahalaga ay mga kababayan natin na dapat makakilala kay Kristo. Maliwanag po ba yun? Kaya bahagi po ng pasasalamat natin sa God the Father sa pangalan ng Panginoon ay ang pag-aawit sa Kanya kasama po ang iba't ibang instrument. Sabi po rito, speaking to one another in psalms and hymns. Tapos na po tayo sa definition ng psalms, punta tayo sa definition at nature ng hymns. Sa Tagalog, yung hymns, hymno. Hymns are direct praise to God. Ito pong hymnong ito ay direktang pasasalamat papuri sa Diyos. Amen. Kahit wala kang instrumento, wala kang organ, wala kang gitara, wala lahat, you can praise God. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo kanina pa, si Tatay pagising sa umaga, Father God, I love you, Lord Jesus God, the Holy Spirit, thank you for being here. Ayan, nagpapasalamat na ako sa Diyos. Salamat sa kabutihan niya, ng Jesus Shield, pinagpala niya, iningatan po niya tayo. Magpasalamat yung buhay ng bawat isa, mga pastor natin, mga full-time. Lahat ng maalala natin, pinapagpasalamat natin sa Diyos. Walang instrumento. Tapos kumakanta si Tatay, umaawit. Sama-sama na po yun. Naunawaan niyo po ako. And then, ikatatlo, in psalms and hymns and spiritual songs. Yung spiritual songs, ano po yan? Ayan, pwede kang kumanta na. Ayan. The Lord bless me and keep me, make His face shine upon me. So, i-personalize mo yun. Ngayon, kung ang kausap mo, asawa mo, anak, the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you. So, yan. Pero dahil ito ay personal, spiritual song, ipipersonalize mo siya. Kanta ka, I love you, Lord, I lift my voice. Nakuha niyo po ako. Ano mang awit yung gusto mong kantahin, bahala ka. Basta ito'y awit ng pasasalamat sa Diyos. Kumanta ka sa Diyos, sumayaw ka, magpuri ka. Lahat ng kanta natin dito, pwede mong kantahin. Gawin mo siya ng meron pong kasiglahan. You must be alive as you praise God and thank Him. Tatay, gaano ako katagal magpupurit, magpapasalamat sa Diyos? It's up to you. Kung sa tingin mo, marami kang dapat ipagpasalamat, bakit mo siya titipirin?
Amen. Hindi po ba masarap umawit sa Diyos, kumanta, nag-iisa at sama-sama? So kung paano tayo rito, mahabang umawit, kumanta, di ganun din ang gawin mo kahit nag-iisa ka. Amen? Kumanta ka ng kumanta riyan. Pwede mo siyang gawin sa understanding, pwede mo siyang gawin sa spirit. Riyan no robobo sheka, riyan nalaya kataka, hallelujah, riyobo riyan neriya babaka. Oh, I love you, Lord, you're so beautiful beyond description. Oh, riyan neriya babaka. To marvelous words. Amen. You're more precious than silver. There is nothing I desire to compare with you. Pwede niyong pagsabayin po yan. Pwede yung puro understanding, Tagalog, English. O gusto mo naman kung Bicolano ka, Bicolano, Ilocano ka, Pampanggenyo ka, gamitin mo yung lingwaheng alam mo. Pwede mo rin gamitin yung prayer language na binigay ng Diyos sa iyo. Hallelujah. Amen. Ayan. Ika-4. Singing and making melody in your heart to the Lord. Amen. Minsan tahimik ka dyan, pero yung puso mo kumakanta. At yun yung lagi nangyayari kay tatay. Pagising ko sa umaga, yung puso ko kumakanta. Yun po yung song ng Holy Spirit na gusto niyang kantahin ko. Amen. Kaya hindi nyo napansin, minsan tumataya ako rito, meron tayong mga bagong kinakanta. Ay natutuhan ko sa Diyos yun. Pagising mo, may awit na sa spirit mo. Amen. Kumakain ako, yung spirit ko umaawit. Kasi hindi ka naman po pwedeng makakanta habang may pagkain yung bibig mo. Pero yung spirit mo, habang kumakain ka, kumakanta yung puso mo. Yun yung sabihin, making melody in your heart to the Lord through songs. Amen. Kaya pag maraming nakaregister sa spirit mong kanta, kung saan lumalabas yan. Pinapalabas ng Holy Spirit yun. Napakagandang aralan nun, malinaw. Palakpakan natin ng Diyos. Ngayon, tatay, paano yun hindi tumitigil yung kanta sa spirit ko, pabayaan mo lang siya. Magpulo ka lang. Dahil yung awit na yun, mula sa Diyos yung gusto niyang awitin ang puso mo para sa Kanya. At pag tumigil, hindi kumanta ka na ngayon ng vocal. Pwede mo rin gawin in the spirit. Amen? Ako, pag nag-iisa ako, naglalakad ako, Lord, napakabuti mo, napakabait mo, wala ka pong kagaya. Nasa kayo sa elevator, amen, papasok sa room, kinakausap ko po siya. I love you, Lord. I lift my voice. Thank you, Lord God. Makawit ako. So, yun po yun. Hindi ba gaganda bahay mo yan? Yung presensya ng Diyos ay mananagana sa tahanan mo. Laging payapa bahay mo. Sa sasakyan, ganun din. Then, next, we must be faithful in obeying God. Dapat tapat po tayong nasunod sa Diyos. Hindi lamang sa panahong nararamdaman nating masarap sumunod, mas lalo sa panahong wala kang nararamdaman gusto mong sumunod, lalo kang sumunod. Yun po yung katapatan. Amen. Kasi may mga tao po kasi na minsan, may dinaramdam, hindi sila makapagpuri sa Lord. Tayo, ano man ang nararamdaman natin, the more na pangit nararamdaman natin, the more na nagpupuri tayo sa Diyos. The more kumakanta tayo. The more sumasayaw tayo. Yun po yung katapatan. Amen. Yung iba kasi, nagbibigay lang na nagbibigay pag masagana, pero pag nasubok yung pera at pananampalataya, tahimik muna siya. Tayo hindi. The more na nasubok yung ating pananampalataya, lalo tayong nagpapakatapat sa pagbibigay sa Diyos. At bahagi pa po ng pagsunod natin sa Diyos ay yung sumasang-ayon tayo sa Kanya. Now, tingnan niyo po si Tatay. Understand this. Ulitin ko po yung 2 Corinthians 1:20. Listen and understand this. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes. And in Him, amen, to the glory of God through us. Ninyo po napansin, yung pong kaganapan ng mga pangako ng Diyos ay nakakonect sa atin pong pagsang-ayon. Ulitin ko yung pong kaganapan ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin ay konektado sa ating pagsang-ayon. Bakit natin sinabi yun? Sapagkat ang sabi po rito, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Yun po, yung connection, yung ating pag-amen.
Kaya kung gusto nating maranasan yung pangako niya, dapat lagi tayong sumasang-ayon na totoo yung pangako niya. At yung pagsangayon natin ay pagpapakita na ito ay pinaniniwala nating totoo at inaasahan natin ginagawa niya para sa atin. Ulitin ko ha, yung pong mga pangako ng Diyos ay konektado sa ating pagsang-ayon para ating maranasan. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Lahat daw po ng pangako ng Diyos kay Kristo sa atin ay puro oo. Wala po siyang hindi tutuparin, lahat tutuparin niya, puro oo eh. Pero kailangang sumang-ayon tayo upang yung kanyang pag-oo ay maranasan natin. Kaliwanag po yun. Tuloy po natin yung palakpak. Kaya ugaliin po natin na pag nagsalita si Tatay rito, kagaya kanina na, hindi ba kayo natutuwa na ang Diyos tumutupad sa pangako niya at yung pangako niya ginagawa niyo ngayon? Amen. Dapat laging malakas amen nyo kaysa pumalakpak kayo, umiming kayo. Huwag tayong gumaya sa ibang fellowship, kagaya ng sabi ko kanina, sinasabi na nga ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagbuhos ng kasagana, ang bukas yung langit sa kanila, sabi ng mga tao. Wala man lang silang response. Sino sa inyo yung matutuwa? Eto ka. Pinag-ipunan mo yung asawa mong babae para ibili ng regalo. Pinag-ipunan mo. Pagkatapos ay ibinigay mo yung regalo wala man lang sinabing, salamat ha. Ang bait-bait mo. Ang ayos niya, nung ibinigay mo na yung regalo, pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo. Ang ayos niya na. Hindi ka matutuwa. And prior to that, hindi pa siya bumibili ng regalo, sinasabi niya na sa'yo, honey, love, sweetheart, kung ano man tawag sa'yo, bibili kitang regalo. Imbis na umemen, ang sabi sa'yo, kaya, hindi ka matutuwa. At gusto mo mang bumili kasi nakaipon ka na, kasi mahal mo siya, dahil ala siyang response na maganda, baka magbago ka ng isip. Tama po ba ako? Ganyan po sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos sa bibig ni Tatay, okay, mismo yung narinig nyo, yung tinig niya, na panahon ng anihan ngayon, ito na yung panahon ng kasaganaan, kaligtasan ng mga kaluluwa, pagdating ng Holy Spirit invasion, ito na yung ating pagiging kagaya ng Panginoon, ito na yung panahon ng supernatural provision, power protection, at multiplication of possession, at ang unlimited favor. Sagot pa agad, Amen, 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 Amen. Natutuwa ang Diyos. At yung pinangako niya, mararanasan mo. Huwag yung sinasabi na po natin, yung sinasabi ng Diyos na gagawin niya, nakaganyan ka lang. Kaya, nag-iisip ka kung magaganap yun. Amen. Huwag po natin gagawin yun. At isa po dahilan niya kung bakit pinapaliwanag ko ng maraming ulit, na maraming blessing ang sinahin ng mga anak ng Diyos kasi ayaw niyang mag-amen. Ayaw niyang sumang-ayon, ayaw niyang umagri sa Diyos. Tanyo nangyari kay Sicaraya, hindi po siya sumang-ayon kay Gabriel na anghel na pinadala ng Diyos para sabihin nagkaanak sila. Nagalit ang Diyos. Hinatulan si Sicaraya. Ayaw ng Diyos na hindi tayo maniniwala na nagsasabi siya ng totoo, nagagalit siya. Naiinsulto siya. Kasi pag hindi tayo naniniwalang nagsasabi siya ng totoo, ang ibig sabihin nun, nagsisinungaling siya. At ayaw po niyang ina-identify natin siya kay Satan. Kasi si Satan po ang sinungaling, hindi ang Diyos. Huwag po natin kakalimutan yan. Dapat tayo po'y kagaya po ni Maria. Amen. Nung sinabi po ni Gabriel sa kanya na siya po'y magkakaanak at ang magiging anak niya sa kanya pong pagiging birhen, ay anak ng kataas-taasang Diyos, at ito'y magaganap sa conception ng Diyos Espiritu Santo, hindi po gumaya si Mary kay Sicaraya na nag-alinlangan. Ito po ang sabi ni Mary. Nung sinabi po ng angel sa kanya kung paano po siya magkakaanak dahil siya po'y virgin, at piniliwanag ko na
nga po sa inyo through the conception of God the Holy Spirit. At ang sabi ng angel sa verse 37 ng Luke 1 ay ito, for with God, nothing will be impossible. Now watch this, verse 38. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. Yan po dapat ang salita natin. Sang-ayon sa sinabi ng Diyos na ako'y pagpapalain niya, ang pamilya ko'y ligtas, ay malusog, masagana, magaling, pinagpala, hindi tatablan, exempted sa sakit at sa gawa ng dyablo. Sang-ayon sa sinabi niya, maganap ito sa buhay ko. Yung po salitang, let it be to me according to your word, ay parehas lang ng salitang Amen. Ulitin ko, ito pong salitang let it be to me according to your word ay parehas lang po ng salitang Amen. Kaya pag sinasabi nating Amen, ang ibig sabihin, let it be to me according to what God said. At pag sinabi nating let it be to me according to what God said, ang ibig sabihin naman nun, Amen. Pag sinabi mong Amen, ang ibig sabihin, let it be to me according to what God said, Amen. At pag sinabi mong Amen, ang ibig sabihin nun, let it be to me according to what God said. At pag sinabi mong let it be to me according to what God said, ang ibig sabihin nun, Amen. Kaya yung pag-Amen po yung pagsang-ayon sa Diyos. At yung sumasang-ayon, yun yung nakakatanggap ng sinabi, ipinangako, pinropesiya ng Diyos. Amen. At pag sinabi na po natin sa mga mahal natin sa buhay, yung sinabi ng Diyos patungkol sa ating kalusugan, kasaganaan, pagpapala, pagsusugo, pagkakatawag, expect natin na yung ating mga mahal sa buhay at tayong mga mahal sa buhay, dapat gumaya tayo kay Elizabeth. Yung sinabi po ni Mary na siya po'y nahirang ng Diyos para iluwal. Amen? Para iluwal ang tagapagligtas ng buong mundo, ang Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabi ni Elizabeth, blessed is she, Luke 1:45, blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Kaya dapat ang mga kamag-anak natin magsasabing, kung anong sinabi ng Diyos sa iyo, anak, mangyari siya. Kung anong sinabi ng Diyos sa iyo, asawa ko, mangyari siya. Kung anong sinabi ng Diyos sa iyo, kapatid ko, mangyari siya. So sumang-ayon po tayo at sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos. Wala po tayong ibang sasabihin kundi purihin ang Diyos na nangako sa iyo. Purihin ang Diyos na nahirang kanya. At kung anong sinabi ng Diyos, pasalamatan natin siya sapagat ang sinabi niya ay magaganap sa buhay mo. Dahil pag sumang-ayon na po ang pamilya po natin, ang mga kapatiran, ang kaibigan kakilala, sumang-ayon sa sinabi nating mula sa Diyos na pinangako niya sa ating gagawin niya, siya po'y napagtibay na. At ang kaganapan po niya ay hindi na pwedeng baguhin ng kahit sino. Hindi na pwedeng pigilin ng sino man. 2 Corinthians 4:13, and since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Now, tingnan niyo po yung transition. And since we have the spirit of faith, ano po yung unang ginamit na salita? We have. Ang ibig sabihin, sobra sa isang tao. Tama po ba yun? Yung salitang we, ang ibig sabihin, sobra sa isang tao. Tama. And since we have, sabihin, marami, we have the same spirit of faith according to what is written. Ang ibig sabihin, kung ano po yung nasusulat, ano po yung nadeklara, ano po yung naipaabot, sinasangayunan ng marami, yung po yung sinasabi ko kanina pa. Sinangayunan ng pamilya natin, kapatid, kamag-anak, kakilala, kapatiran, kaklase. Naunawaan niyo po ako. Since we have the same spirit of faith, we, according to what is written, I believe, therefore I spoke. Ayan. From we, napunta sa singular. Ano po yung salita? I. Tayo po yun. Sinabi natin sa kanila, sumang-ayon sila. From I, naging we. Maliwanag po ba yun? I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. So from we to I to we. Kaya agreement, mahalaga. Yung pagsang-ayon, importante. Palakpakan natin ng Diyos. At ano po ang mangyari pag may sumasang-ayon?
umagri sa sinabi ng Diyos. Nagkasundo tayo ni sinabi na yun sa'yo magaganap. Pero pinag-pray ka riyan. Sumang-ayon tayo. 3 tayo, 4, 5. Buong family na magaling ka na. Kahit negative pa yung nararamdaman mo. Ay napapagtibay na po yun. Yun po ang magaganap. At yun po ang sabi ng 2 Corinthians 13:1. This will be the 3rd time I'm coming to you. By the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. Sa bibig ng 2 o 3, ang isang bagay ay napapagtibay. Kaya pag nagkasundo yung 2 o 3 na magaling ka na, kaya negative yung pakiramdam mo, maniwala kang magaling ka na, yun ang mangyayari dahil napagtibay na yung kagalingan mo. Pag may sumang-ayong ligtas na yung pamilya mo, negative mo nakakita mo, yun ang magaganap kasi napagtibay na yun ang i-honor ng Diyos. Pag sumang-ayon yung kamag-anak mong matutuloy yung kasal mo, purihin ang Panginoon, sumang-ayon ka, napagtibay na yan, ikakasal ka na kay Jesus. Amen? Bakit hindi kayo pumapalakpak? Pag sinabi ng Panginoon na ang langit sa Jesus ay silda, hindi magsasara, ang biyaya ay ibubuhos niya, at ito'y atin at hindi maawat ang ating pagiging masagana, alis tayo ritong mayaman, walang utang, nagpapautang. Pag sumang-ayon po tayo, siya po'y napagtibay na, at kahit anong gawin ng diablo, yung pong magaganap. Maganda pong kasama sa panalangin, yung sumasang-ayon. Ang tawag po doon, prayer partner. Nagkakasundo kayo palagi sa inyong ipinapag-pray. Nagkakaisa kayo. Wala kayong kinukumpes na magkaiba. Yung isa positive, isa negative. Wala pong ganun. Kaya pagdating sa bagay ng Diyos, kagaling ang kaligtasan, imposible man yan, sumang-ayon tayo, napapagtibay po yun. Yun po ang gagawin ng Diyos. At kahit anong gawin ng diablo, yung gusto ng Diyos ang magaganap. Matthew 18:19-20. Jesus said, again I say to you that if 2 of you agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Yan, maliwanag si Jesus po nagsasabi rito. Kung meron daw 2 o 3 na nagkasundo sa isang bagay sa lupa, amen, na kanilang hiningi sa ating amang sumasalangit, ito raw po'y gagawin po ng Diyos. 2 o 3 nagkasundo. Kaya pag si tatay nag-bless po rito sa inyo, i-claim po nyo yun o mag-agree kayo. Kinanay nag-bless, paniwalaan po nyo yun o mag-agree po kayo, i-claim nyo po yun. Dahil sayang po yung mga pronouncement of blessing na yun, kung hindi ka maniniwalang naganap sa buhay mo yan. Dahil ito pong pronouncement ng mga blessing na yan ay mula sa Diyos para sa inyo. Kaya ngayon kinanta natin ang pamagat ng awit ay the blessings, paniwalaan natin yan. Mamaya yan po ang gagamitin ko para i-bless kayo. Paniwalaan nyo pong naganap po yan, tanggapin nyo po yan kada salita ko, ay umihimin kayo at umalis kayo ritong masaya at maligaya. At hindi mo man siya makita kaagad, yung kaganapan, magpasalamat ka sa Diyos dahil yun po ang mangyayari. Napagkasundoan na natin yan eh. At ang sabi ng Biblia, sa bibig ni Jesus, pag may 2 o 3, ang dami nating nagkasundo. Hindi siya pwedeng tanggihan ng Diyos. At isa pa pong dahilan, kung meron daw 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ng Panginoon, siya raw po'y kasama natin. At kung bakit po siya kasama natin at nasa ating kalagitan upang pagtibayin po yung sinasabi nating pagpapala at yung pagpapala pong yan ay maranasan nating lahat. Maliwanag po ba ito? Huwag niyo pong kakalimutan yan. And lastly, ito po yung atin pong susunod na responsibility, we must not limit God. Huwag po natin limitahan ng Diyos. Sa pagsamba, huwag natin siyang limitahan. Kasi yun na po yung problema ng church, lagi nililimitahan ng Diyos. Mahal daw ang Diyos, pero yung expression ng love, limitado. Huwag po natin gayahin yun. Don't limit God in your love. Huwag natin limitahan ng Diyos sa ating pananalangin. Manalangin tayo ng taimtim, ng maalab, maapoy, na may katyagaan. Huwag tayong manghinawa.
hanggang meron pa pong ipapanalangin, manalangin tayo hanggang may kabigatan, hindi pa po nare-release. Patuloy tayong mag-pray. Huwag natin siyang limitahan sa pag-aayuno. Pag sinabi ng Panginoon, isang araw mo, gawin mo 3, sumunod ka. Pag sinabi niya, yung morning breakfast mo, gawin mo ng 6 to 6 yan. Dati kasi, alam mo siya lang inaalis mo. Ngayon, sabi niya, gawin mo ng isang araw yan. Sumunod ka, huwag mo siyang limitahan. Kasi pag tayo po ay naglilimita sa Diyos, limitado rin po yung ginagawa niya sa buhay natin. Huwag tayong maglimita sa pagliligtas ng kaluluwa. Hanggang may ililigtas, magligtas tayo. Huwag tayong maglimita sa pagsunod sa Diyos. Hanggang meron siyang inuutos, sumunod tayo ng sumunod. Huwag tayong gumaya sa marami, purihin ng Panginoon, sumusunod. Limitado, namimili. Lagi tayong time conscious. Pag nasa bahay tayo ng Diyos, forget time. Iwanan natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Ang importante, enjoy natin siya, ang salita niya. Kasi maraming kapatiran sa ibang fellowship at mga kababayan nating nasa religion, hindi nabibili kasi nakikinig yung puso at isip gumagala. Hindi nakakonsentrate sa Diyos. Walang tatanggapin sa Diyos yun. Nakikinig, pero yung puso at isip nasa labas, sa gagawin niya mamaya, sa pag-uwi niya, kung sino pa yung tumatawag sa kanya. Hindi po dapat yun. Malungkot po ang Diyos doon. Pag nasa bahay tayo ng Diyos, nasa bahay tayo ng Diyos. Kung may kakausapin po tayo, sabihin natin sa Kanya, pasensya ka na ha, pag ganitong oras, hindi mo na ako pwedeng tawagan kasi nasa bahay ako ng Diyos. Pagkatapos, dito mo ako tawagan. Dapat ganun, kung importante po talaga yun. Kung talaga importante yun. Pero kung hindi importante, so, wala kang responsibility para tawagan nila at magbigay sa kanila ng instruction. Maliwanag po ba yun? Pag pupunta tayo sa bahay ng Diyos, dapat ang puso at isip natin nakatuon sa Diyos. Hindi dapat hatiyan. Hindi lamang tahimik tayo sa upuan, hindi lamang gising na gising tayo habang nakaupo, kundi hindi natin nakakonsentrate sa Diyos. Kasi pag dalawa iniisip niyan, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi mo ma-absorb ng gusto yung teaching, hindi mo makukuha ng gusto yung revelation, at dahil hindi mo nakuha ng lubos, hindi rin lubos yung blessing mo. So, napakahalaga po niyan. Huwag po nating limitahan ng Diyos sa pagbibigay. Alam ko pong marami na po tayong ibinigay. Hindi tayo tumitigil sa kakabigay. Tingnan niyo po si tatay. Ito po very honest, sincere statement to mula sa puso ko na galing sa Diyos. Ang nangyari po kasi, pag mag-first fruit na po tayo ng buwan ng January, nag-first fruit po tayo. Ang problema, pagdadating po yung November, December, naglalaylo tayo sa pagbibigay. Ang reason po kasi, pinaghahandaan natin yung January. Mali po yun. Kung may inuutos ang Diyos sa atin sa November, December na bigayan, sige lang tayo ng sige. Amen? Sunod lang tayo ng sunod. Huwag nating i-budget ang Diyos. At sasabihin natin, hindi, sa January magpipiris fruit ako, pinaghahandaan ko Kaya yung pagbibigay ko ngayon, ililimit ko. Pero magbibigay pa rin ako. Kaya lang magbabawas siya. Pero nagbibigay. Mali po yun. Hindi pa dumadating ang next year, ang January. Why worry about the coming tomorrow and the coming year? May inuutos siya ngayon. Ang payday ngayon. Hindi pa siya dumadating. Huwag mo siya maging kabigatan. Tuloy lang natin ang pagbibigay ng pagbibigay. Dahil marami inaabot ang Diyos. Marami nililigtas. Dahil habang sumusunod po tayo at hindi natin siya nililimitahan, ang biyaya tuloy-tuloy. At yung gusto niyang ibigay sa isang taon, kung susunod ka ngayon, kaya niyang ibigay ngayon bago dumating yung taon. Kaya ako po'y nagtuturo po sa inyo ng meron pong kasimplihan at kaayusan. Kasi ang dami pong blessing ang nasayang. Kasi nga magpipiris fruit, kaya ngayon naghahanda at yung pagbibigay binabawasan. Mali po yun. Hindi katapatan na yun. Pag siya po'y nagpapadagdag, magdagdagan na magdagdag. Kalimutan mo yung budget, yung pag-aayos. Okay po mag-budget. Pero pag nagsabi ang Panginoon magbigay tayo, kalimutan natin yan. Ang isipin natin, hindi po yung nawala ang budget natin, sumobra tayo sa pagbibigay, ang isipin po natin, nagsasabi ang Diyos ng totoo, magbigay ka at ikaw ay bibigyan.
Hindi ka mawawalan. Kung sa 1 taon, yung first fruit mo ay ground upang yung 11 months mo throughout that whole year ay mabless ng Diyos ng gusto. Kung susunod ka ngayon, po pwede niyang gawin na yung blessing mo next year, straight 1 year, ibigay ngayon bago matapos tong taong ito. Amen! Yun po yung concern namin ng Diyos. Kasi napakarami talaga nagsayang. Totoo po yan. Inobserbahan ko po ito sa tagal ng panahon. Sabi ko, Lord, anong klase ito? Na-bless naman po yung mga kapatid nyo o kayo. Pero limitado. Sinasabi ng Diyos, tanggalin natin limitasyon. Ang Diyos na nakatira sa atin ay walang limitasyon. At tayong tinira niya ay hindi lang merong buhay niya, nature niya, substance niya, being niya, hindi lang tayo kompleto. Nung siya po'y tumira sa atin, siya po'y walang limitasyon. Tayo po ay naging wala na ring limitasyon. Nung tumira sa atin ang Diyos na unlimited, naging unlimited na rin tayo. Kaya wag natin siyang limitahan. Sige lang ng sige. Tuloy lang ng tuloy sa pagbibigay. Ayaw na ayaw po ng Panginoon ng ritual na pamumuhay. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Si Tatay, by the grace of God, kung hindi ko po ito naintindihan, hindi ako magiging ka-enjoyable sa buhay ko ngayon bilang apostol. Hindi ko mararanasan yung unlimited glory, unlimited power, unlimited miracle, provision, revelation. Hindi ko po mararanasan yan. At limitado yung matatanggap nyo. Yan po nangyari sa maraming fellowship. Pero sumunod ako sa Diyos, tinanggal ko po yung limitasyon, inalis ko. Pinabayaan ko ang Panginoon, pagharian ako. Sino po nakinabang? Kayong lahat. Sino po na-bless? Pamilya natin. Sino po na-bless? Yung church. Sino po na-bless? Yung Pilipinas, yung buong mundo. Gusto ko pong maranasan nyo yan. Yung tinatangkilik po natin ngayon, wala pa po tayong tinatangkilik. Ang pinakamalaking wealth transfer na hindi pa naganap, magmula ng ang mundo po ay maging mundo, ang church ay maging church ay magaganap sa panahon natin ngayon bago mag-rapture. 3 malalaking ani ang ating tatamasahin. Glory, harvest, soul harvest worldwide at wealth harvest. Kaya tanggalin po natin ang limitasyon. Sige lang ng sige. Ang Diyos po hindi po Diyos ng ritual, tradisyonal, at saka the same as usual. God is the God of the unlimited, the overflowing, is the God of beyond imagination. Everything that is beyond imagination is the work of God. Only God can work things that is beyond imagination. Ang ibig po sabihin ng salitang beyond imagination, sobra sa kaya mong isipin at intindihin. Alisin niyo po ang limitation. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan. Alam niya kung ano yung binibigay natin, ano po yung atin pong mga pinaghahandaan. Alam niya. Sumunod ka lang sapagkat lahat ng kailangan mo matagal niya ng hinanda kahit hindi ka pa naghahanda at hindi ka pa pinapanganak. At yung hinanda ng Diyos para sa inyo, Jesus is Child Worldwide Ministries at lahat na nakakonek kay Tatay na taga-ibang fellowship ay palaging sobra sa gusto mong ihanda sa buhay mo. At yung matagal niya na pong hinanda para sa iyo ay nakahanda ngayon sapagkat siya po'y bababa na. Tanggalin mong limitasyon sa Diyos. Tanggalin mo. Amen. Sunod lang ng sunod, bigay lang ng bigay. Huwag mo siyang limitahan. Ayaw po ng Diyos. Mabibless tayo pero hindi lubos. Sayang. Sumunod lang tayo ng sumunod. Parang ganito yan eh. Yung iba, laging sinasabi, Tatay, magbibigay po ako pag nabenta na po yung property. Huwag mo munang intayin mabenta, magbigay ka na ngayon para mabenta yan. Tatay, magbibigay po ako pagka nakapagtanim na po ako sa bukid ko ng mga palay. No, magbigay ka na ngayon para marami kang itanim. Sige lang po ng sige. Huwag tayong mag-limit. Wala pa po tayong natatanggap talagang biyaya. Kung sinasabi man ni nanay na 1 bilyon sa GCI Shield ay barya lang, totoo po yun.
Sa dami ng ililigtas at aabutin, ang 1 bilyon sa ministeryo, ito'y barya lang. Hindi pa po kayamanan yan. Hello. Mayaman ang Diyos. Sobrang yaman. At hindi po kalahati ng Kanya ay atin. Ang sabi niya, lahat ay atin. At hindi niya sinasabi na pagpapaguran natin, ang sabi niya, ipapadala niya. Hindi niya sinabing hahanapin mo, ang sabi niya, ibibigay niya. Hindi niya sinabing mag-i-struggle ka at mag-o-overtime ka na mag-o-overtime at ibabudget mo siya para yumaman ka. Ang sabi niya, ihahatid ko. Kasi pag sinabing blessing, wala kang pinagpaguran. Alisin po natin limitasyon. Sumunod po tayo ng sumunod. At dito na po ako magtatapos. Ang mga pangako ng Ama ay ngayon na. So I will bless you today. Just say amen to these pronounced blessings. Tatay, gaano ka-powerful ang pronounced blessings? That is too powerful. Ang Diyos po ang pinagmulan yan. A spoken blessing is too powerful. And God blessed Adam and Eve, and they are blessed. God declared they are blessed. He spoke the word. He blessed them. You have to claim and say amen at the top of your voice. Now lift your hands and I will bless you. All of you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May His favor be upon you to 1,000 generations and your families and your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. You are forever blessed. Palakpakan po natin ang Diyos. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.